yung sa suicide, ano po, na napaka-importante na alam natin yon, especially sa mga kabataan natin, na lagi tayong humingi sa panalangin ng guide sa Diyos kapag tayo dumadaan sa iba't ibang suliranin. Kasi alam natin na mapupusok yung pag-iisip ng kabataan ngayon. And napaka-importante din yung guidance ng mga magulang. Ayan, na dapat dinadala natin sa bahay panambahan para makakarinig ng salita ng Diyos. And yung mga tragedy na dumadating unexpectedly, sana ay maging malakas pa rin po yung pananampalataya natin sa Diyos. Na kung sinusubok man tayo, ay ipakita natin sa Diyos na hindi yun magiging rason para tayo ay bumitaw dun sa pananampalataya na nakatanim na sa atin, na katulad ng butil ng mustasa. At yung huwag natin hayaan na yung kayamanan, mga material things or possession ay sirain tayo, bulagin tayo para mawala yung ating koneksyon sa Diyos. Ayan. I can do all things through Christ who strengthens me. At yun lamang po sa umaga ito, sana ay may kaunting dulong po tayong natanggap para pagnilayan ang salita ng Diyos at magsikulibay po tayo. Yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat sa sermon na inahagi sa ating kapatid. Tayo pinag ako para sa ikot ng tinapay at pagdating sa araw. Buklatin po natin ang ating mga scenario sa page 289. Page 289 po.
Tayo po'y papatuloy sa ating gawain. Magbabasa na ng talata sa 1 Corinthians chapter 11, verses 23 to 29. Ito ang sinasabi. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Isus ay rin siyang pagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. At gayon din naman hinawakan ang saro pagkatapos ng maghapon, sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo mag-isinom sa pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito, at inuman ninyo ang saro, ay inihayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa lumagig siya. Kaya ang sino mang kumain ng tinapay o minuto saro ng Panginoon na di nararapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Tatakwat siya sa atin ng tao kanyang sarili, at saka kumain ng tinapay at uminom ng saro. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili, kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Tayo po na para sa kanya. Tayo po yung po na hangin. Diyos naman ang makapagulan sa lahat po nyo. Ito yung po sa pagkasalamat sa pagkakataon nito na yung binigay sa aming Panginoon. At narito hawak yung mga likod. Katas ng pubas na sinusugulo sa dugo. At ang tinapay ng libadura na sinusugulo naman sa katawan. Dalangin ng Panginoon na masuksan po ang mga bagay nito. At ang bawat isa po sa amin tatanggap, dalangin po namin na pagkaroon po sa amin ng kapatawaran sa lahat ng pagkakasala, Panginoon. At yun din ay mas pagtibayin na ang pananampalataya sa inyo. Ito aming sa among dalangin sa ngalan po yung anak, si Kristo Jesus ang tagapagligtas. Amen. Tatawa po tayo sa pagkakabagan. Umilabasa ng talata sa 1 Corinthians 16 verses 1 to 2. Ngayon tungkol sa ambagan sa mga banal, ay gawin din naman ninyo, pero inutos ko sa iglesia ng Galacia. Tuwing munang araw ng isang linggo, ang bawat isa sa inyo magbukod na magsimpan ayon sa nagiginhawa upang huwag na gumawa ng mga bagan sa pagtalento. At tuwing po natin ang page 60. Kamunat ka pangastan sa lahat. When upon life billows you are tempestuous. Ready? Sing. When upon life's billows you are tempestuous, when you are discouraged thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Count your blessings, name them one. See what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. So amid a conflict, whether great or small, do not be discouraged. Is over all. Count your many blessings, angels will attend. Help and comfort give you to your journey's end. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings.